Ang video ay dumating sa akin noon time. Sabado ba yun o linggo? Sabado ba yun o linggo? Linggo, no? Ah. Linggo, sir, ang press ko na, no? Ah. Hindi ko nalilito na ako sa mga oras eh. Ang video ay natawag ang aking pansin mga around noon time, around lunch time. So nag-post pa nga ako doon, yari kang kalbo ka, mag-surrender ka na lang sa pinakamalapit na police station para hindi na tayo mahirapan pa. Yun ang post ko at sabi ko, kesa sa hanapin ka pa namin dahil naplakahan ka naman. And immediately I asked my anchor to actually look for the guy. So in 2 hours, meron na kaagad resulta yon. So mga 2 o'clock, ang mga media ay nandito na sa Camp Karingal. Naghihintay na sa akin dahil gusto nila ako ma-interview regarding sa bagay na yan. At yun ang time na dumating din yung tao. Okay, so dumating ang tao mga 3:15. 3:15 dito sa akin. Dahil sa statement nga niya, nakita niya aking post. Hindi ko siya kilala, pero kilala niya ako na hindi naman ako nagbibiro-biro sa ganyan. Alam niya naman na ang bahay nun malapit lang dito nasa Project 23 lang eh. So, pumunta sa Karingal at nagpakita sa akin, nag-explain ng kanyang side. So, habang kami nag-uusap, napuno ang conference room ng mga media. Alam nila na andito sa opisina ko ang tao dahil kinakausap ko at tinaalam ko anong punot dulo ng video na yon. So, kayo Sir Julius at Ma'am Tintin, ibabalik ko sa inyo ang tanong. Kung kayo ay nandun ng araw na yon, ano ang request niyo sa akin? Nakausapin yung suspect. Kakausapin niyo? Siyempre, di ba? Para mabuo mo yung istorya. So, hindi kayo Kung yung hindi ko nag-organize. ipapakita, kung halimbawa sir, pipigilan ko kayo at hindi ko ipapakausap ang suspect, ano ang sasabihin niyo? Oo. Pero kasi nasa table sir yung setting, no? Para kasing press conference talaga. Hindi naman siya nakatayo lang sa isang That's corner. one sir. That's one thing na in the afterthought. Sa 2020 hindsight give us the 2020 vision. Pag iniisip ko talaga admittedly, lapse ko 'yon at nakakita ako na maybe I could have done it better and maybe in another way, no? Marami naisip ko sir, tama nga naman. Ang sa akin lang naman doon na depensa ang thought process ko during the time. 30 minutes ko pala nakakausap ang tao. Hindi ko pa alam, hindi pa namin alam talaga kung anong situation dahil exploratory pa lang eh. Nag-explain pa lang siya. First time ko siya nakilala and wala pang isang oras kaming magkausap. So yung pagkaka-set up lang talagang ang naging problema sir, no? Kumbaga, yung pinaupo siya dun sa table na parang part siya ng kapulisan. Ang thought process namin is I have made that decision within a very limited time at hindi ko na na-process ang mga bagay na yun pala maging afterthought. Pasensya na kayo. At yun ang I really stand by my decision pa rin na ipakita siya sa media kasi alas 5 yung aking press ko na yon sapagkat minamadali na nga ng media dahil gusto nilang ihabol sa weekend news. Pinagbibigyan ko. Sige. Sige po, point taken po, General. Pero sino po ba itong si Gonzales? Bakit po siya natanggal sa serbisyo? Well, may dismissal order ako nabasa pero hindi ko nabasa ang desisyon kung paano siya na-dismiss. Pero dating police po siya ng QCPD. Dating police siya. Of course, sigurado yun dahil nakita ko na ang PDS niya rito eh. Yung siklista, sir, nakausap mo ba kayo? At tinry nyo ho bang kausapin kung willing pa ba siya na magsampa ng complaint? Before I went on board nung araw na yon, 4:17, tinext ko siya. Sir Alan, pwede ko ba kayong matawagan? Sir Alan, si General Torre ito. Pwede ko ba kayong matawagan para ma-verify at ma-clarify itong video niyo ni Mr. Gonzales na kumakalat sa social media. Hindi ko siya sumagot until 8 o'clock ng gabi. At ayaw nga niyang makipag-usap dahil naguguluhan ng araw siya. At I was informed late, kailan lang ni Mr. Gonzales, na nag-text din sa kanya na, sir, tapos na tayo dyan. Ayoko na ng gulo. Yung mga nangyari ngayon, wala na akong pakialam dyan. Huwag niyo na akong kulitin. So, I would like to leave it at that. And I would like to respect his right to actually tapos na eh. August 8 pa eh. Simula August 8, I would like also to emphasize Sir Julius and Ma'am Tin na simula August 8 hanggang August 27, 19 days ang lumipas. Wala tayong narinig na kahit na anong reklamo.
Wala tayong narinig na kahit na anong problema sa dalawa pa after na sila ay nagkaayos nung gabi ng August 8. Oo. Kasi lumabas na ang problema ng lahat ng ito, 19 days nung may nag-file, may nag-upload ng isang video na taga third party. Doon nga na-offend yung mga kababayan natin kasi ano nakita nila na ganun tapos nagkaayos. Parang syempre iniisip din ng iba nakakapangamba na pwede mangyari kahit kanino to. Tapos Sir, lumalabas pa sir na pagdating daw sa presinto, may kasalanan pa yung siklista at hindi ho nasampa ng reklamo yung nagkasa ng baril at nanakit. Sa ganitong mga panahon kasi sir, medyo parang tulad niyan, ino-offera na siya ng witness protection program ni Attorney Fortune. Kanina narinig ko sa interview ni attorney na ino-offera na siya ng witness protection program dahil sabi ni Attorney Fortune, classmate niya si Secretary CSOJ. So ano ba ang kinakatakutan niya kung gusto niya talagang magsampa at siya ay nagrabyo?